May napili ng petsa si Prince William at ang kanyang nobyang si Kate Middleton para sa kanilang tinatawag na royal wedding. At yan po ay Abril 29 ng susunod na taong 2011. Gagawin po ang royal wedding sa Westminster Abbey sa London. Doon po ay ilang reyna at hari na ng Britanya ang kinoronahan. Sa Westminster Abbey rin po idinaos ang misa bago ilibing ang Princess Diana, nanay ni Prince William. Idedeklarang isang pista opisyal o public holiday ang royal wedding o ang araw ng royal wedding para raw magkaroon ng pagkakataon ng mga Brito na matunghayan ang inaabangan nilang kasalan. At ngayong may petsa ng kasal, usap-usapan na ngayon kung ano magiging trahe de bodang isusuot na yan ni Prinsesa, ni Prince William. Karamihan daw po sa mga nabibiling pintura ngayon, merong mataas na lead content. Naku, masama po yan sa ating kalusugan. Ayon po yan sa pagsusuring kinomisyon ng Eco Waste Coalition. Nakatutok si Julius Segovia. Pinag-iingat ng grupong Eco Waste Coalition ang mga taong exposed sa pintura dahil sa kemikal na lead. Ayon sa grupo, sa 35 pinturang nabibili sa lokal na merkado, 24 ang may mataas na lead content. Lumabas daw yan sa lab test ng University of Cincinnati sa Amerika na kinomisyon ng Eco Waste Coalition. Sa US, pinepeg nila na ang acceptable peg level ay 90 parts per million. So far, yung average, yung mga 24 out of 35, yung average doon, lumalagpas ng 300 times. Ang lead ay karaniwan sa mga pintura. Ito kasi ang nagpapabilis ng pagtuyo ng pintura, pampatibay at pampatingkad ng kulay. Ang problema, isang neurotoxic chemical ang lead. Ang exposure dito, pwedeng makalason at makaapekto sa mental development ng isang tao. Bukod sa mga karpintero, tayong lahat, posibleng magkaproblema sa kalusugan kapag na-expose dito. Ayon sa DOH, ilan sa sintomas ng lead poisoning ang pananakit ng tiyan, pangihina, pamumutla, pagdudumi at mapulang ihi. Huwag niyong hayaang may natutuklap kayong pintura sa bahay sapagkat ang tendency ng mga bata kainin yan. Deregulated ang paint industry, pero ayon sa Philippine Association of Paint Manufacturers, patuloy raw ang ginagawa nilang hakbang para maibaba pa o tuluyan ng maalis ang lead sa mga pintura. Baka rin daw luma ang paint samples na pinasuri ng Eco Waste dahil may mga brand na lead-free na. Hindi kami gumagawa ng purposely mga produkto na alam naming makakasama sa publiko. Okay, and despite the absence of government regulation, wala naman yan regulation about lead or anything. Yung association, the members, have taken it upon themselves to police themselves also. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! 14 years old pa lang pero kaya nang makipagsabayan sa pagrampa. Yan si Samantha Gomez na isa sa mga bumida sa Philippine Fashion Week. Kilalanin natin siya sa report ni Aubrey Carampel. Sa taas na 5'10" at sa husay niyang rumampa sa catwalk, sino nga ba ang mag-aakalang siya ay 14 na taong gulang pa lamang? Siya si Samantha Gomez, ang pinakabatang ramp model na rumampa nitong nakaraang Philippine Fashion Week. Sa mura niyang edad, kayang-kaya nang makipagsabayan ni Samantha sa mga professional at kilalang modelo. Nag-start po yung love ko sa modeling, yung first pong cycle ng America's Next Top. Nagustuhan ko po yung mga ginagawa nila, pagrarampa, pag-photoshoots. Tapos yun po, dream ko na po nun yung pagiging model. Madalas nang maimbitahan si Samantha para rumampa sa mga fashion show ng mga kilalang designer. 12 years old pa lang daw siya nung nagsimula siyang maging ramp model sa kanilang hometown sa Pampanga. Likas na raw sa kanilang pamilya ang matangkad dahil matatangkad din ang kanyang mga magulang. Parang ako nga po yung pinakamatangkad sa buong school. Next year, balak raw niyang sumali sa Supermodel of the World Philippines competition dahil ang ultimate dream niya ay makapasok sa international modeling scene tulad ng idol niyang si Tyra Banks. Pero minsan na rin daw niyang binalak maging artista. Nag-audition daw siya noon sa Starstruck Kids. Pwede po. May darating pong opportunity, pwede ko pong try. Pero anong mas gusto mo, modeling o Siyempre po, modeling. modeling? Sino naman kaya ang kanyang showbiz crush? Jake Park. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.
Kahit na ang boyfriend niyang si Dennis Trillo ang kapareha ni Jenalyn Mercado sa love scene ng kanilang pelikula, kinabahan pa rin daw ang aktres. Hindi nga raw siya nakakain at nakatulog. Ito na raw kasi ang pinaka-sexing mga eksena na nagawa ni Jen sa kanyang career. Pero nagpapasalamat naman siya dahil nakaalalay sa kanya si Dennis. Plano ng dalawa na magkasama magpunta sa Hawaii this Christmas season. Pero mukhang mababago ang plano dahil pareho silang may soap opera at film fest movies. And that's it for Chika Minute. Kita-kita uli bukas para sa may init na showbiz news. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Diyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. 31 araw na lamang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.